update ko lang kayo na sa ngayon, nagtatry na ako mag-apply sa mga iba-ibang mga companies dito sa Brandon, saka Manitoba. Tapos, yun nga, sinusubukan ko kung madali talaga makapasok. Kasi lagi kong sinasabi, madali naman makapasok dito pag nasa Manitoba ka. So, yun yung sinusubukan natin. Yun! Woohoo! Susundo tayo sa aking asawa. Ito ang first day na official unemployed brand boy. Unemployed. Kaya dapat maging mabait tayo sa asawa natin. Ha? Kung saan niya gustong pumunta, kung gusto niya na masahe, dapat mabait tayo kasi alam mo na. Pero ang maganda, natapos na yung blizzard. Ano na tayo, medyo chill na yung puta, pero hindi rin chill eh. Ang temperature minus 21. Pero kagabi mas malala yung hangin. Matindi yung hangin kagapon na parang yung may yung meron talagang bagyo na matindi, yung nararanasan natin sa Pilipinas. Yung gumaganon yung yung sa bahay eh. Ganun kagabi. Natakot nga yung mga anak ko eh. Kala mo naman naranasan lang nila yung mga naranasan ko na bagyo nung panahon na kabataan dun sa bahay namin. Kasi yung bahay namin sa Pilipinas up and down eh. Pero yung taas, alam niyo yung typical na bahay na up and down sa Pilipinas na yung ilalim bato eh, tapos yung ibabaw kahoy lang. Sa second floor kami. Pagka bumabagyo ng ganyan, yung malakas mas nakakatakot eh. Iba yung yung blizzard kagapon. Meron ngang ngayon eh, parang blizzard warning in effect nakalagay. Pero ayos lang. Nalagpasan naman natin ng walang yun nga lang, dun pa rin, wala pa rin tayong trabaho. Kanina nag-try na ako mag-apply sa sa Indeed. Yung Indeed, yung ginagamit ko, ito magandang to, sample to. Kung kunyari makuha man ako sa trabaho, ang ginagamit ko na CV resume, yung pinamimigay ko rin. Tignan natin ngayon kung effective sa dito sa Canada. Kasi yun yung ginamit ko dati sa sa Pilipinas na pag-apply dito sa trabaho dito sa Canada. Bale, kasi yun, ang maganda kasi doon, yun yung gusto ng mga employers dito sa Canada, yung kumpleto na halos lahat na nandun na yung mga skills, yung alam mo yun, hindi na sila magtatanong pagdating sa kanila, babasahin nila, nandun na lahat ng kailangan nilang information. Kumbaga pagkatatanungin ka nilang interview nila, for confirmation na lang kung nagsisinungaling ka. Nandun yung all about you, di ba? Tapos yung yung mga skills, relevant skills mo sa ina-applyan mo. Nandun yung yung work experience, nandun yung mga reference mo, nandun yung educational background mo. Pero ang pinagkaiba kasi, pagka nag-a-apply ka dito sa Canada, hindi mo na kailangan lagyan ng picture. Hindi siya tulad ng sa Pilipinas, 'di ba? Kailangan mayroon pang 1x1 full body na picture. Hindi naman full body, joke lang. Meron kang kailangan na picture doon, 'di ba? Kasi tinitignan nila 'yon para sa yung sa pleasing personality. Dito walang ganon. Hindi nila tinitignan yung kung ano man yung itsura mo, ganyan. Ang binabasehan nila yung experience mo sa trabaho, mga ganyan. Canadian experience. Doon natin masusubukan ngayon yan, yung aking CV na pinamimigay sa kayong kung mabilis ba tayong makakahanap ng trabaho pagka meron tayong Canadian experience. Ang may lalagay ko kasi doon, yung Canadian experience ko, ito yung yung tungkol sa trabaho ko sa dati kong work, yung pagiging maintenance storekeeper. Lahat ng mga kumpanya naman dito sa sa Canada, merong ganyan, yung storekeeper. Parang sa sa kanilang bodega na ikaw yung taga-receive, ikaw yung parang warehouse man, ganyan. Tapos yun lang ang wala ako. Hindi ako marunong mag-forklift. Usually kasi sa mga ganyan, marunong dapat mag-forklift. Sa dati kong trabaho,
nasa second floor hindi naman makapag ano dun forklift saka maliliit lang yung mga mga items namin dun. Kaya medyo yun ang kulang ko dapat inaaral ko na rin yun. Dati kasi nung nasa may sa production ako, merong may mga nagpo-forklift dun, yung mga nagji-jeepney. Lang yun parang mas mababang skill level siya pagka gusto mo siyang aralin sa trabaho, na bababa ka ng skill level para maaralan mo yun. Kaya sinubukan ko yun i-apply sa supervisor ko dati. Sabi ko, buddy, can I try learning how to use a jeepney? Sabi niya, no, you will go 2 steps lower if you want to learn the jeepney, sabi. Ayoko, syempre, mas mababa sahod Pero sana kinuha ko na, sayang Ngayon medyo masaya ka pa hindi mo paramdam yung mga bayarin di ba? Feeling ko magiging problema dito kapag ayan na yung mga bayarin, di ba? Magbabayad ka na ng sasakyan, magbabayad ka na ng bahay, magbabayad ka ng insurance na sasakyan, mag-go-grocery. Pero actually, hindi naman yung misis ko yung nag-grocery. Kaya lang, ganun pa rin, di ba? Lahat yun parang sa kanya ngayon. Pagpasensyahan mo muna ako, aking mahal na misis. Ikaw muna magbubuhay sa akin. Tumaya na lang tayo sa loto, baka manalo tayo. Ay, nako. Ang hirap itawa ng problema. Sa mga nagtatanong sa akin kung ano yung dahilan ko kung bakit ako na wala ng trabaho, hindi ko pwede siyang i-discuss. Kasi lahat ng mga nangyayari sa akin sa loob ng dating kumpanya ko hindi pwedeng i-discuss. Alam mo naman confidential, mga ganun. Pero kung gusto nyong malaman, puntahan nyo ako sa bahay. Tanungin nyo na lang. Interesante. Ayun nga, layo na nung pinuntahan ko Sinubukan ko na magpasa-pasa sa mga mga trabaho dito sa sa Brandon. Actually, marami naman yung mga hiring. Pero bihira yung storekeeper. Makikita mo yung mga ganyan sa yung sa Canadian Tire meron. Sabi nga ng mga nag-comment dun sa last video ko raw muna. Madaming suggestion sa mga comments sa sa video ko na yun. Yung iba daw naka-EI, tapos pwede kang mag-DoorDash dito kasi DoorDash walang walang Uber. Para habang sumasahod ka ng nagdo-DoorDash ka. Di ba may rin yun? Hindi ka pwede kasi rin yun magta-tax ka rin doon Hindi ko alam Sorry, hindi ko alam kung yung sa DoorDash na Tapos pwede rin yung mag-cash job ka raw para umextrang kita. Saka hindi ako naka-EI. Sa mga sa mga nagtatanong, hindi ako naka-EI. Kaya wala talaga akong wala akong income. Ang income ko lang YouTube. Kaya tulungan niyo ako sa YouTube. Please like, share, and subscribe. Ito lang ang magiging magsusustento sa mga ibang bayarin ko. Kasi yung karamihan ng mga bayaran, yung mga mabibigat sa misis, pinag-usapan na namin. Yung mga mabibigat na bayarin sa kanya muna. Si misis kasi, maganda yung trabaho niya ngayon. Tapos, meron siyang magandang trabaho na nasa sa Manitoba government. Bukod pa doon, meron pa siyang isang trabaho yung sa pagiging yung sa Rotary. Yung dati niyang trabaho kasi hindi siya binitawan doon sa trabaho niya na yun as front desk. Sa front desk siya. Kaya swerte nga yung misis ko dito sa trabaho. Kaya lang, yun nga lang. Kaya, hindi naman natin hindi natin nakita tong pangyayari na to. Kaya sa ngayon, tiis-tiis lang muna. Siguro bukas ipapakita ko sa inyo kung yung mga pwedeng sa mga para rin makapag-follow yung mga nag-a-apply din ng trabaho, yung mga naghahanap ng trabaho. Pwede nating gawing guide kung paano mag-apply. Actually, wala namang kasi dito pagka sa Indeed, apply lang ng apply. Magpapasa ka, ganun. Pasa resume, yun nga lang, saka edit ka rin ng edit ng resume mo. Kasi syempre, itatama mo sa sa ina-applyan mo. Paano kung ang kailangan nila hindi naman storekeeper, kailangan nila yung sa mga clerical. Meron din naman akong background sa ganun, yung mga clerical. Hindi ko alam kung magkano yung sahod kasi usually nakatago yung kanilang salary. Kasi 'di ba sa opisina
sa Pilipinas, nag-clerical job din ako. O, dito na tayo, abangan tayo sa misis ko. Pero yun lang, update ko lang kayo na sa ngayon, nagtatry na ako mag-apply sa mga iba-ibang mga companies dito sa Brandon, saka Manitoba. Tapos, yun nga, sinusubukan ko kung madali talaga makapasok. Kasi lagi kong sinasabi, madali naman makapasok dito pag nasa Manitoba ka. So, yun yung sinusubukan natin. No, sige na, yun lang muna. Like, share, subscribe, mga ganyan. Alam nyo na yun. Sige na, paalam.